Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre meron tayong kliyente rito, isang Nissan X-Trail mga bossing. Ang issue ng ating kliyente mga bossing ay wala pang 1 year yung kanyang compressor, pero ngayon mga bossing ay maingay na yung kanyang compressor mga boss. Although may lamig naman mga bossing, no? Meron siyang reading na 175 ang high side. Medyo gumagalaw lang ng konti mga bossing ngayon. Ang low side natin mga nasa 35. Wala masyadong problema sa response ng lamig, no? Pero ang problema ng ating kliyente, maingay yung ating compressor. Pero ayan, no, mga bossing, kung kita sa ating video, bago pa naman talaga yung compressor. Kita ba? Ayan mga boss. Ang problema mga bossing, kaya hindi rin tumagal yung kanyang compressor. Ito na yung mga sinasabi kasi natin. Aralin natin yung condenser mga bossing, no? Kasi bago magkaroon ng problema yung dating compressor mga bossing, palagay ko ay may issue na siya pagdating sa cooling system niya. Etong condenser natin na nagtatanggal ng heat ng kanyang compressor ay may problema na. Durug-durug na. Natatanggal na yung ating mga pins ng ating condenser. So kung may problema yung labas, sigurado tayo pati yung loob niya hindi na ganun kaganda. At kahit i-flashing yan mga bossing, hindi siya makakakuha ng ganun kagandang sabihin maibalik sa dati or sa bago or sa kung ano man yung dating kondisyon ng ating condenser mga bossing, no? So kaya ang nangyayari, na-prepare sa ngayon yung ating compressor. Yung lamig sa loob, check natin mga bossing. Medyo mataas pa mga boss, kaya i-start din lang naman, no? Pero meron siyang lamig na mga nasa 20. Kita ba? Kita ba mga boss? Patayin mo natin ilaw. Yan. Ayan mga bossing. Mababa sa 20 yung ating lamig, no? Meron naman siyang response ng lamig. Sinasabi nga nung may-ari, may lamig naman daw. Pero yun nga lang, yung ingay ng compressor, syempre hindi komportable mga bossing. Pwedeng anytime lumala yung ingay, tapos pwedeng mag-stack up yung compressor. Pag nag-stack up yung compressor mga bossing, isa lang ang belt nito mga boss eh. Okay, yung belt nito isa lang mga bossing. So pag halimbawa nagkaroon ng mas matinding ingay yung compressor, tapos nag-stack up siya, pwedeng magkaroon ng problema yung belt natin. Pwedeng maputol. Tapos, syempre dahil isa lang ang belt, mawawala ng charging ang ating battery. So titirik talaga siya. So kaya napagkasunduan namin mga bossing na magpalit ng panibagong compressor. Totoo lang, dala niya yung dating compressor. Ang problema nga lang, nung dating compressor, nakitaan namin siya ng maliliit na ribaba. Although hindi siya totally black oil, pero nakitaan natin siya ng maliliit na ribaba. Isa siguro sa dahilan kung bakit pinalitan yung compressor, baka medyo lost power na rin. So wala naman problema ron sa pagpapalit ng compressor. Ang problema lang na nakita talaga namin, hindi nakisabay itong ating condenser. Para tulungan niya yung ating compressor na mapatagal ang buhay niya or hindi siya magkaroon ng mataas na temperatura mga bossing. So ngayon, ang advice natin dito, magpalit na ng condenser. Siyempre, yung maingay na compressor mga bossing, hindi ko na nare-repair ang Calsonic. Kasi kung may issue yung loob ng ating compressor mga bossing, wala tayong pamalit na piyesa ron. Kahit pagsamasamahin ko yung piyesa na dala niya na luma, tsaka yung bago na yan, hindi po ubra kasi nga magkaiba rin yung replacement sa mga original. So nakita na natin yung ibang laman sa loob ng mga replacement tsaka mga original, hindi sila eksaktong magkaparehas talaga mga bossing, no? Nakakapag-repair lang tayo ng compressor kung meron tayong makukuha na mga piyesa na sira doon sa ating i-repair. Pagka wala mga bossing, negative tayo makapag-repair ng compressor. Lalo na sa mga Calsonic mga bossing. Sa Denso, Sanden, medyo nagagawa pa natin yan kasi may lumalabas na mga piyesa na nakukuha tayo. Pero yung mga Calsonic mga bossing, wala tayong makuha ang mga piyesa niya na hiwa-hiwalay para makabuo tayo ng panibagong compressor natin mga boss. Okay, so ayun lang ang gagawin muna namin dito. Ipa-flush namin yung matitira kagaya ng evaporator. Pati nga valve mga bossing, pinalitan to ng bago dahil yun naman ang SOP ng pagpapalit ng compressor. Pero ang problema nga lang talaga, hindi siya tatagal ng mas matagal kung mayroong issue pagdating sa high pressure mga boss, no? Kaya ang advice na nga natin sa kanya, lahat ng pwede nating dadaanan na natin, ipa-flush na natin yung mga ibang matitirang ating mga piyesa. Evaporator, tas valve, papalitan natin. Receiver dryer mga bossing, kahit pa paano kasama naman yan doon sa condenser pag nagpalit tayo. Kaya dapat naka-built in na yan sa kanya. Mga panya, nakapagpalit na raw ng isa ron
Itong isa parang hindi pa, pero gumagana naman mga bossing ngayon. Okay, so yun muna ang gagawin natin sa Nissan X-Trail. At meron din tayo dito sa likod na Ford Links. Ito na sa likod mga bossing. So wala rin tong refrigerant, kulang ng refrigerant, at nakapagpakarga na sa atin to ng mga 2 beses ata mga bossing. So papahanap na natin yung problema niyan. Ayun na, bumaba na ng nasa 15 mga bossing. Ayun na, bumaba na yung lamig. So medyo, kung tutusin, meron talaga mga boss, no. Yun lang talaga yung ingay ng ating compressor mga bossing. Okay, so abangan natin mga bossing. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa ating Nissan X-Trail, kung mas lalamig pa ba, at yung ingay na hinahanap natin ay masusolusyonan natin. Pero syempre papalitan natin, syempre masusolusyonan yan mga bossing, no. Okay, no. Okay. Okay mga bossing, na ibaba na natin yung ating compressor. Ito yung kanyang bagong palit na compressor mga bossing. No? Siyempre bago daw yan, mga April pa lang noong nakarang taon. So hindi siya umabot ng April mga bossing. May ingay na agad siya, no. Tapos mga bossing, ito na ngayon yung ikakabit natin ng panibago. So hindi ko alam kung ano magiging pagkakaiba nito. Pero isa lang masasabi ko, siyempre hindi siya 100% na urig. Okay, nakita kong pagkakaiba doon sa atin. Ito yung nakakabit sa kanya, maliit yung sticker. Nagpasiklab yung sa atin, lumaki ng konti. Ewan ko kung sinong tama dyan. Bossing, bahala na yan mamaya, no. Pero titingnan natin yung kada performance ng ating mga pyesa, kung anong nangyayari, no. Kung hindi natin sinasabing mas maganda yung ikakabit natin isa sa nakakabit natin, no. Pero ang tinitingnan natin dyan, yung buhay ng itatagal niya, at syempre yung ganda ng magiging bomba niya mga bossing. Although ito mga to, meron tong kung doon sa ating mga bago ay mayroong ECB valve, ito naman may control valve din to mga bossing. Ayan, oh. Pero kumbaga sa anong manual yan, hindi siya electronic. Isa sa nagiging problema niyan, pag halimbawang may issue yung pinakang control valve sa bomba, hindi rin siya magkakaroon ng magandang response, no. So yun lang naman ang nakita kong pagkakaiba. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na malaki yung sticker sa atin kumpara sa kanya mga bossing. Pero tingnan natin kasi sa kanya walang 1 taon, baka lumampas naman ng 1 taon to. So hindi naman syempre mga bossing, no? Kaya nga hindi natin pinapababayaan yung ating mga kasamahan nito na kung alin yung pwede magpatibay sa kanya. Bakit mga bossing? Bigyan ko kayo ng konting sample. Ito yung kanyang condenser na tinanggal natin sa kanya. So ito talaga medyo bulok na to. So medyo luma na, no. Talagang hindi tayo papayag na pag kinabit natin yung compressor natin ay hindi tayo magpapalit ng condenser. Okay, so nabilang na namin. Siguro familiar na kayo sa mga sinasabi natin na kung ilang layer yung mga yan. Nabilang na natin yung sa kanya nakakabit, mga nasa 33. Pero bigyan ko kayo ng konting idea mga bossing kung ano yung mga latest na lumabas na condenser. Eto na mga boss, 2016 model na Nissan X-Trail. Pag binilang natin yung layer na to, 64 ang pagkakabilang ng ating kliyente kanina, no. Pero yung sa kanyang tinanggal 33 lang. Ngayon, hindi rin ako papayag na hindi mas gaganda yung ating condenser na ikakabit. Etong 2016 mga bossing, hindi papasok. Kung papasok man, malaki yung magiging conversion ko. Kasi yung taas, magkaiba. Yung haba, konti lang naman. Kung papayag nga yung kliyente natin, mapapapasok natin to, no. Kaso medyo tatagal yung oras natin. Pero, syempre, hindi rin ako papayag na hindi mas maganda yung ikakabit kong condenser. Bakit? Yung kinuha nating condenser ay mas maraming layer kumpara dito sa kanya. May konti siyang diferensya sa tangkad, pero kaysa naman doon sa 2016, baka mahirapan akong papasukin yun. Pero ito, halos pareha siya. So, bali 44 naman to mga bossing. So, lumamang ako ng 11. So ang buhay ng ating ng compressor mga bossing andito nakasalalay sa ating
condenser. Plus, sabayan mo pa ng mga fan ng mga high speed. Kung gusto mo pang mas maganda maging cooling system, wag uminit ang condenser, tirahin mo pa ng mga high speed na fan mga boss, no? So pero ito yung kakabit nating condenser sa kanya, no? Para at least medyo mas mag-improve pa ng konti yung ating aircon. Pangalawa, yung tibay ng compressor, mapatibay natin na mas matibay. O yun lang mga bossing ha, inaaral natin kada year model. Pangalawa, kung bakit si Nissan o kung sino mang sasakyan, merong mga version 1, version 2, at kahit tayo rin mga bossing, kung mapapansin nyo yung mga Honda Civic natin, meron kaming version 1, version 2, version 3 din. So bakit? Tinitingnan natin kung ano yung mga nagiging pressure o yung lamig do sa ating mga condenser na mga kinakabit. At nakikita namin kung mas maganda ang condenser, mas maganda yung binibigay na lamig ng ating aircon mga bossing. O yan muna papakabit natin mga boss. Mga bossing, may problema pa tayo dito sa ating condenser. Natutuwa na kami dahil maayos naman na yung ating layer ng condenser natin. Mas marami na 10. Pero ang problema mga bossing ay hindi naman umabot sa position ng ating bracket. So medyo lamang siya ng mga ilang inches. Mas maikli. Yung taas, walang problema mga bossing. Pasok, walang issue ron. Pero yung haba, medyo kapos ng konti. Pero mga bossing X-Trail yan. Ito, X-Trail din to mga bossing, 2016. Tapos, ang problema, yung ating nakakabit, hindi siya parehas doon sa ating haba. Ngayon, hahanap na naman tayo. Kasi mga bossing, kung gusto talaga na may-ari, gusto kong paupuin natin tong, kahit naman yun, kaya natin ikabit yun Kahit na medyo, sa bracket lang naman magkakaroon ng problema pero mas gusto ko ito Kasi ito yung mas latest natin na condenser Pero ang problema syempre, yung may-ari pa rin naman na masusunod kung gusto niya magpa-convert ng ganyan or ganun pa rin sa dating ikakabit. Pero mas gusto nga natin i-upgrade yung ating condenser. Kaso ang problema nga lang, tuwing nag-upgrade tayo ng condenser, kung magbe-base tayo sa mga X-Trail natin, ito siya. No, yan yun. Ito, tsaka yung sa kanya. May sa kanya. Ayun, yun yung sa kanya, mga bossing. No? So ngayon, negative to. Kahit pwede, hindi natin ikakabit dahil nga yung ating bracket mag-a-adjust tayo ng konti. Ayaw ng may-ari ng ganun, no? O kaya ang masusunod pa rin yung may-ari mga bossing, no? O yan, negative tong isa to. Pero gusto ko talaga to Kahit anong mangyari, gusto ko to. Kung ipapapasok niya sa akin to, gagawan ko ng paraan para maikabit yan. Kaso ayaw Mga bossing, ito na yung ating condenser. Ito final na talaga to mga bossing, no? Pero kagaya sinasabi ko, sobra pa rin tayo kumpara dun sa ating nakakabit na luma. Okay? So ito, nasa 33 to binilang natin. Ito mga nasa 36 mga bossing. So mas adjust pa rin tayo ng 3 layer mga bossing, no? Kasi ang buhay nga ng ating aircon ay naka-condenser, kaya hanggat maaari, kung kaya nating taasan natin ng kategory yung ating condenser mga bossing, no? So bilangin natin para makita nyo, baka sabihin nyo puro lang tayo salita, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 mga bossing. So lamang tayo ng 3. So very good na to. Pwede na nating pakasa to. Hindi na masyado tayo mag-aalala pagdating dun sa ating hinahabol na gusto nating mas maganda ang condenser. Okay? Mga boss, nakakabit na yung ating pyesa dito sa ating Nissan X-Trail. Compressor, condenser mga bossing. Medyo na bitawan natin yung ating camera. Hindi tayo nakapag-video sa ating leak test. Pero mga bossing, nagba-vacuum na kami ngayon. Okay, nakakabit na yung aking low side, aking high side. At syempre, nakakabit na sa ating vacuum pump. Tatagalan lang natin ng konti ng ating vacuum para mas sulit yung ating refrigerant. Na syempre, walang halong
hangin or walang harong nitrogen mga bossing, no? Vacuumin lang natin na medyo matagal. So good naman, naligtas natin lahat. Wala naman, based dun sa ating reading ng ating gauge kanina, kung saan nakalagay yung ating pressure, wala naman tayong na-trace na leak at nasabon na natin isa-isa yung ating pyesa. At yun nga mga bossing, no? Yung ating pan, yun yung medyo maganda. Merong extra pan yung ating kliyente at yun yung sinasabi ko na okay na nga yung compressor mo, okay yung condenser mo, tapos yung pan mo naman, di mo alam kung kailan bibigay. So ang maganda rito, may pan na spare yung ating kliyente at pinatunayan natin mga bossing na yung kanyang isang pan, dahil yung isa ay napalitan na pero medyo matagal na rin, no? Pero yung isa parang orig pa rin ng unit natin. So pinatunayan natin mga bossing, binuksan natin yung kanyang isang pan at nasa na nga yun bossing. Eto na mga boss, oh. Ito yung medyo alis tayo sa electric pan, maugong eh. Ito yung medyo nakakatawa mga bossing pagka inuunahan natin yung check-up, no? Kasi hindi natin malalaman to kung good o hindi hanggat di natin binubuksan. Tingnan nyo yung dalawang carbon brush mga bossing. Itong isa, sinasayaran na niya yung tanso ng ating carbon. So sa madalit sabi mga bossing, yung dalawang carbon brush na lang ang medyo mahaba-haba ng konti. Tapos yung ating commutator, ayun na ganyan nakalalim mga bossing, oh. O imagine nyo yan, no? Gumagana. Kung makikita natin, gumagana naman siya. Ngayon, ang tanong na nga lang niya hanggang kailan nga siya gagana. Ang kalaban nga, pag tumigil siya, okay lang sana kung ang pag tumigil ay siya lang ang masisira, pero ang problema, maghahanap ng damay yan. Paano maghahanap ng damay? Siyempre, iinit yung ating radiator, iinit yung ating condenser, magkakaroon ng high pressure yung aircon. Dapat kasi yung mga carbon brush niya, ganito pa kahaba, 4. O kaya yung sinasabi nating preventive maintenance mga bossing, napakaganda niyan. Kung alam nyo hindi pa kayo nakakapagpalit, mas maganda unahan nyo na, no? Para at least hindi na humantong doon sa mas mabigat nating problema. Kasi unang-una, pag tumigil yan sa daan, so alanganing lugar, okay lang kung hindi ka mag-overheat, no? Pero kung halimbawang tumigil yan, tapos dalawa pa, baka mas mahal pa yung breaker o kaya naman yung alanganing lugar na saan ka kukuha. Paano ka makakauwi? Yun yung mga isang problema natin mga bossing, no? Kaya kung meron kayong mga pan na hindi pa napapacheck simula nung lumabas ang unit, mas maganda kung pacheck nyo na mga boss. Ayun lang, share lang namin sa inyo yung mga na-encounter natin dito sa ating Nissan X-Trail na to, no? So medyo iniisa-isa natin para at least sulit naman yung ating gagawin, no? Kasi nangihinayang tayo sa mga pyesa natin na biglang bibigay na lang dahil sa mga ibang pyesa eh. At least yan, mga nakita na natin, alam na natin kung ano itsura ng ating mga pyesa. Yun na lang yung isa. So mga 5 taon na rin daw yun. So tingnan natin kung hanggang kailan din ang buhay. Pero kung laging gamit mga bossing, siguro mag-maintain kayo, lalo na kung hindi naman original yung kinakabit nyo. Okay lang, magbabacuum lang kami na medyo matagal, tapos magre-reload kami ng refrigerant. Ay mga bossing, inabot na kami ng gabi dito sa ating Nissan X-Trail. Mga bossing, maraming eksena ang mga nangyari at ang magkukwento at magpapatunay na noon yung ating kliyente kung bakit tayo inabot ng gabi. Pero kahit pa paano mga bossing, nagawa naman natin yung ating Nissan X-Trail. Ang ating reading ng ating low side mababa sa 30, magto 25 mga bossing. High side natin 150 lang, lampas konti, no? Okay, tapos yung lamig kanina mga bossing na meron tayong mga nasa 15, bumaba na rin ng mga nasa 10 degrees Celsius mga bossing. Medyo ano na mga bossing, late na. Mga boss, oh, kita ba? Okay, pero syempre, gabi na mga bossing, inabot na kami ng gabi dahil marami nating hinabol dito sa ating Nissan X-Trail. Nagkaroon tayo ng problema sa ating heater mga bossing, nagkaroon tayo ng problema sa ating evaporator, sa ating expansion valve. So marami nating mga dinaanan na mga problema kaya natagalan tayo mga bossing, no? Kaya na-late na kami, pero okay naman mga bossing, kahit papano nagawa naman namin yung ating gustong mangyari dito sa ating Nissan X-Trail. At kagaya ng sinasabi ko mga bossing, yung may-ari na magpapatunay sa ating kung ano yung mga ginawa natin dito sa kanya sasakyan, no? At sana maging good na lahat mga bossing, dahil syempre yung sinasabi natin nakakaya, dinadayo pa tayo ng ating mga kliyente, no?
Okay, ayun lang mga bossing, no? Maraming salamat sa inyo mga bossing at salamat ulit sa pagsuporta sa ating maliit na channel mga bossing. Page natin, RCS Care Cararcon mga bossing. Kayo nang bahalang magsuri ng ating mga ginagawa. Kung may mali kami, correct nyo kami. Kung tama kami at kung gusto nyo makuha yung mga nagagawa natin at nagiging tama at nag-i-improve naman mga bossing, kuhain nyo lang. Yung mga hindi, huwag nyo nang pakialaman mga bossing at i-correct nyo na lang kami kung may mali ron, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo at syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.